Government Center, Kapinay Prosperidad, Agusan del Sur. Visit 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. It's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Keys on your answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream? Spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at alas 7:05 ng maulap-ulap, mapayapang mapalad ng gabi. Petsa at 6 ng buwan ng Mayo, ang pagbabalik ng inyong prinsipeng manggagamot, ang ating programang kapakipakinabang, programang Kalinaw o
kahimsog sa himpilan ng DXGP 89.7 FM Agusan Radio. Maayong gabi sa among tanan, mga agsornon, karagawnon, mga kaigala, amigo-amiga. Ngayon ay nagbabalik tayo. Pumasok na ang buwan ng Mayo. Mayo kung saan ang ating paghahalal na naman sa ating mga kandidatura. Magpapalit na naman tayo ng mga liderato sa ating mga kanya-kanyang pandalawigan, kanya-kanyang bayan. Mga kaigsunan, kayo ay binabati natin ang mga nasa karinderya ngayon na hanggang ngayon ay nakabukas sa ating mga bus terminal, mga sidewalk vendor na naghahanap buhay sa ganitong oras. Dito sa ating mga biyahero, biyahera, sa ating mga bus terminal, dito sa ating mga pribadong nagbibiyahe, mga pribadong sibilyan, at sa lahat ng nasa checkpoint, lalong-lalo na ang mga COMELEC checkpoint ng Philippine National Police ay consistent po, madalas po ay talagang nandyan po sila sa kanilang mga checkpoint, sa kanilang mga own duty. Kayo ay naway protektahan kayo at lalo kayong magpalakas, kayong ating mga kapulisan. Itong ating mga nagjo-duty sa night shift ng mga security guard sa ating mga private establishment, pati dito sa atin sa mga hospital, health center, lahat na nagjo-duty dyan. Umpisa mo sa janitor, sa nursing attendant, sa nurse, sa mga doktor, sa mga laboratory na medtech, x-ray, sa mga admin, sa mga hospital at sa health center, pribado man o gobyerno na health sector natin ay binabati natin. Naway nakikinig kayo ngayon sa ating himpilan ng radyo ng 89.7 FM Agusan Radio, pati dito sa ating mga nanonood sa Jimstar Cable TV, lalong-lalo na ang ating mga kaigsunan na mga kababayan na nandyan ngayon kumakain sa hapagkainan, naghahapunan, nakasama, naway magkakasama ang bawat membro ng pamilya. Sa ating mga bukrin dito sa Agusan del Sur, kabundukan ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, pati dito sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, sa kanyang mga magagandang tanawing dalampasigan, no? Ay binabati natin kayo. Sa ating kapit rehiyon na Rehiyon 10 dyan sa may Gingog City at Claveria ay inaabot ang ating tinig ng 10,000 kHz ng ating FM Agusan Radio. Pati dito sa Davao Region ay binabati namin kayo. Naway kayo po ay mapayapa ngayon sa lahat ng mga naghahanap buhay. Ngayon ay nagpapahinga. Naway ang inyong problema ay napawi ang inyong pagod o kaya mabawasan ang inyong problema. Lalo na ang ating mga middle class na napakasipag. They are the working class of our country. Yan po. Sila po, kung tayo ay dumami sa middle class, no, ay aasenso ang ating ekonomiya, yan po ay sinyalis na nagtatagumpay ang ating bansa. Yan dapat, no? Hindi yung katulad itong lower class natin na lalong nababaon sa hirap kung yan ang mga lower class natin ay umaasa lang sa ayuda o anuman dyan na mga pabigay ng pamahalaan. Kasi nga po ang lower class natin ay kailangan nating maiangat. Tapos umakyat siya sa middle class. Yan po. Kaya sinasabi ko ang mga middle class ay sila yung mga working labor class. Sila talaga ang nagtatrabaho. Sila rin ang nasa mga produktibong mga kumpanya,
nasa pamahalaan o sa pribado. Yan po. Naway kayo ay lahat ng ating mga taga-subaybay ay nakikinig at saka nanonood, no? Pati dito pala sa Facebook, sa social media ay naka-live po tayo. Mga kaigsunan kaigsunan, bago tayo magpatuloy ay itong kasamahan natin ay babatiin ang ating mga liderato rito sa ating probinsya ng Agusan del Sur. Sir Timil, ang ating Butuanon na Surigao nun na manubo rin, no? So, ayan. Sir Boss, Timil, magandang gabi sa'yo. Good evening, no? Nice to be back kasi last, na sakit ako eh. Yes, Boss, batiin natin yung mga, natin dito, mga liderato sa province of Agusan del Sur, no? Ating governor na si Santiago Santicani, no? Yung first district natin na congressman, si Congressman Bascog. Sa second district na si Idibong Plaza. Saka sa vice governor natin, no? Si Vice Governor Tortor, no? Of course, yung mga local chief executive natin sa mga municipality, no? Yes. Sa mayor din natin dyan sa City of Bayugan, si Mayor Asis, no? Saka sa mga pamilya ko dyan sa Barangay Santa Ines, no? Municipality of San Luis, Agusan del Sur, no? Sa mama ko, sa mga pinsan ko dyan, sa pinabati ko din yung pamilya ko dyan sa island, no? Yung asawa ko at saka yung anak ko, biyanan ko dyan, no? Yung papa ko din nandyan sa Butuan, no? Sa mga natin, boss, sa Butuan City, no? Maraming mga kaibigan natin dyan, no? Yung mayor dyan, si RCL, yung vice mayor na incoming naman din natin yan na mayor dyan, hopefully this coming May 12, no? Si Vice Mayor Lau Porton. Sa congressman din namin dyan sa Butuan, si Honorable or Congressman Jose Juboy Aquino. Boss, anong bago ngayon? Well, I don't know. At least I found out what it takes to be strong. I was dreaming all day long, a drifting cloud. Papa-shout out si Anmar Cabusas. Good evening. Ayan. Shout out ko sa mga artisan bros watching from Davao City. Ampo lang perme. Ayan. Si Ginong Anmar Cabusas from Davao City. Si George Magsino. Ayan. Kasama natin sa si Butuan. Rocknell Good. Ayan. At ito si Binibining Alut Vicente Turalba from Butuan. Mrs. yan yung boss, Binbin. Ayan. Si Vince Bilandres from Butuan City also. Ayan. So, ayan. Binabati namin kayo na magandang gabi. At ang ating mga pasyente sa ating health facility sa DOH-DTRC Agusan del Sur. Kayo ay nanonood ngayon sa Gemstar Cable TV, ang ating mga brothers na resident saka ates na resident. At lahat ng staff natin dyan na naka-duty, mga host parent, mga admin at ibang staff sa program ay binabati namin kayo. Nandito kami ng inyong Sir Timil, no? Okay. Binabati ko rin kahapon ng magandang bati, no? Mapayapang kaarawan, no? Kahapon, maligayang kaarawan, no other than ang ating napaka-humble, napaka-well-grounded at makabasang kalihim. No other than ang kalihim natin sa kagawaran ng kalusugan, Secretary Teodoro Herbosa, Yeah, the direct descendant
ng ating National pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Kasi tingnan mo yung height ni Sek. Pasensya na Sek ha. Pasensya na Sek ha. Ano lang to talaga. Totoo naman, yung height mo ay minana mo yan sa ating pambansang bayaning national hero, Dr. Jose Rizal. Napagaling niya na surgeon. Trauma surgeon pa yan. Ang ating kalihim na Teodoro Herbosa. Kaya po, Sek, boss, patuloy kaming naniniwala sa iyo. Kaya ang suporta natin, ang pagsunod sa inyong mga instruction, mga mandato, yung ating 8-point agenda na banner nyo po na talagang ginagawa nating Biblia yan, no? Sinusunod natin yan bilang kami po ay inyong mga nasa frontliners na mga sundalo ng kagawaran ng kalusugan. Tayo ang mga sundalo ng ating kalihim sa Department of Health. Ayan, no? Maligayang kaarawan. Naway kayo po ay umaba pa ang inyong buhay, yung pangangalaga sa inyong kalusugan ay patuloy na lumalakas. Kasi ito sa lahat ng mga dumaan ng Secretary of Health, bukod kay Secretary Flavier. Si Secretary Flavier kasi, nung retired na siya, no, naabutan ko yan ng Dr. Davarios, no, inimbita kami pero retired na siya as senador. So, lahat ng senador, lahat ng secretary, ito ramdam ko to, hindi to kwentong barbero, Sir Timil. Si Secretary Herbosa, pag ito ay lalong tumaas ang kanyang yung pagsiservisyo niya ay talagang mapapansin ng ating mga kababayan. Hindi ko naman sinasabing tumaas ang rating, pero yun na yun. Yung talagang kusang nagsiservisyo, kusang nagtatrabaho. Ito ay baka ako na manguna na ibalik natin ang mga doktor sa Senado. Ito, votes ko to kasi alam ko makamasa ito. At sa alam ko ito, hindi to aristocrat. Hindi to elitista, Secretary Herbosa. Nung 10 years ago, nakakasama ko yan nung undersecretary pa siya. Unang sabi nga sa akin, Dok, Tumawis, nag-UP ka ba? Kasi nakita niya na ako pinaglalaban ko yung senior citizen, no? Sabi niya, Yusek, hindi po. Kasi taga-UP ito. UP ito. So may mentality din siya na talagang makatao, makabayan. Di ba? So si Secretary Herbosa, ito tandaan nyo, yung sinasabi ko, pag gumanda, ganda pa, ang kanyang serbisyo sa atin sa kagawaran ng kalusugan, meron tayong consistency, no? Siyempre, nandoon tayo, isa tayo sa kanyang mga masunurin na mga sundalo ng kagawaran ng kalusugan. Pera biro, balik natin, hindi lang ibalik, dapat mayroong isang talagang doktor o kaya manggagamot sa Senado. Yan. Kasi mantakin mo, nung tayo ay dinaanan ng COVID pandemic, 24 senators, wala man lang doktor. Mahirap. Mahirap yun. Diba? Wala man lang doktor. No? So dapat, no? Sa Congress, may mga doktor doon. No? Pero bilang lang. Yan. So, para sa akin, no, si Secretary Herbosa ay naway makumbinsi natin, no? At saka patuloy ang kanyang ang performance. Lalong gumanda ang kanyang performance, tumaas ang kanyang trust rating. Pwede nating gawing senador yan. Inshallah. Kasi 24 senators naman Imagine, 24 senador. Dapat i-distribute natin yan, no? Dapat meron dyan doctor of medicine, di ba? Kasi nga, yung health services natin ay napaka importanteng essential element ng isang lipunan. Yung health, di ba? Yeah.
Kasi pag bumagsak ang health natin o hindi natin naalagaan ng kalusugan, ay sasama lahat yan. Economy, nakita mo yun sa COVID pandemic, Yeah, o bagsak, malaking sample yan. O, di ba? Yeah. So, maligayang araw sa iyo. O, kahapon pala. No? Kahapon, belated. Happy birthday. Belated happy Secretary Teodoro Ted Herbosa. Eyes wide open, I would choose not to see. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me down. Sulitin ko na to National Health Sector Meeting. Sabi nga ni Sected nung panahon pa under kami kay Secretary na 20 billion or 20 plus billion lang ang buong budget ng Department of Health. Ngayon, ilang folds na na-multiply? 200 or ilang billion? 200 billions or more than. Sabi niya, kung bawat buhay malaga, palitan natin. Bawat barya mahalaga. So na-overwhelm ang ating Secretary of Health ngayon. Kasi nabutan niya, USIC siya noon Nasa Jeria din ako. So tama nga naman, no? Ganyan, no? Ganyan ang mindset ng ating Secretary Ted, no? Napakamakamasa yan. So ayan, Sec Ted, ulitin ko, maligayang kaarawan sa'yo. Nandito kung nung una pa lang ay nilalaban namin kayo sa inyong pag-confirmation, ngayon po ay mas lalo tayong ilalaban. I mean, sasamahan ka hanggang itong term mo. Meron pa tayong 3 years na pagsasamahan. Nandito lang kami para suportahan tayo, no? I mean, suportahan din natin siya. Okay? Program niya, So, kami ang alter ego ng ating kalihim, Ted Herbosa. Say good morning to the world. I hope you like it. Shout out natin si Ma'am Evelyn Cantero Gales, no? Naminaw sa imong programa from San Isidro, San Luis. Ayan, mga taga San Luis ito. Ayan. Ayun, no? So, well, anyway, nonetheless, mga kaigsunan, ay ngayong Mayo ay mayroong lumabas na executive order ni President Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, na ang Mayo ay buwan or month of ease of doing business. Ease of doing business. Siyempre sa government po yan. So though meron na tayong existing talaga dyan sa may ARTA, Anti-Red Tape Authority, dyan sa Citizen Charter, yung ease of doing business, meron na tayong batas dyan. Isa sa nag-adapt dyan ng pinakaunang Department of Health, kung tutusin, no? Hindi pinapahirapan yung talagang tinutulungan. So, ease of doing business, kailangan mabilis, faster yung transaction, quality yung transaction, accessible yung transaction. Ano pa ba? Courteous, tama ka. Mabilis nga, pero nakasimangot. Bawal yan, yung nakasimangot sa gobyerno. Ayan, bawal ang fixer. Kaya nga tumatagal dahil diyan papasok ang fixer, diyan kumikita. Di ba? So ngayong Mayo ay dineclare na month of ease of doing business for the purpose na paintindi talaga sa ating mga ahensya na i-adapt yan, no? Mga agency. So, anong mga experience mo dyan sa ease of doing business, Sir Timmy? I-ambing ko na ito, boss. Opportunity naman to sa atin dyan sa facility natin, no? So, kailangan i-facilitate natin yung kliyente, especially yung mga walk-in natin, boss. Hindi naman natin yan talaga maiwasan na maraming nagtanong na parang boss ba, hindi lang maintindihan yung proseso. So isa-isa natin yan, boss, talagang ipinapaintindi natin sa kanila na ganito yung
lahat, no? And especially, boss, regarding naman yan sa mga, may mga duration kasi yan eh. Kumbaga, paano mo, ilang minuto mo kinikater yung pasyente. Talagang, ano natin yan, boss? Kailangan talaga natin kasi before kasi, boss, iano ko lang to na, pag sabihin natin pag public, maraming experiences na talagang pangit ba? Ay, marami. Di ba? Hindi na natin anuhin yung experience natin. BIR. Oo. Yan sa Registry of Deeds. Oo, di ba? Pabalik-balikin yan sa ka. pabalik-balikin ka. Sa atin naman, yan, boss, aside na bibigyan natin sila ng talagang oras, ipapakita natin yung mga requirements, pinapaintindi natin, boss. Tapos, kung, like for example, na kung saan nila makikita yung agency or specifically yung mga stakeholder natin, so, pinapaabot natin sa kanila, boss, yung pinakamadali, pinakama-accessible na mga agency or na mga tao na dapat pa nila. Ito mga LGU natin, ha? Mga engineering office nila, mga kung ano-ano. Ang tagal-tagal. Tapos kung magbigay tayo, boss, ng requirements, hindi natin talaga yan pabalik-balikin. Kumbaga, one-stop shop na yung ano natin. Lahat ito yung gawin natin. Lahat. Hindi, kasi dyan papasok ang fixer eh. Sinasadya nilang patagalin yan. Mga GG kayo. Imagine, ilang araw, pabalik-balikin mo, papuntahin mo, halimbawa, dito sa Bayugan, papuntahin mo na naman sa Butuan, kasi regional office. Yeah, mahirap. Kalokohan yan, tapos hindi mo i-orient, tapos papalit-palit kung sino nakaupo sa window na yun. Nananadya kayo eh. Ayan ang hirap. So, kung kayo, mga kababayan, tuturuan ko kayo. Ha? Pag nakaharap niyo na sa gobyerno, tanungin nyo, nasaan yung citizen charter nyo? Hindi pwedeng wala. Basahin nyo, nakapaskil po yan. Hindi pwede hindi nakapaskil yan. Pag nakapaskil yan, basahin nyo yung proseso, yung steps, yung methods. Nandun din kung ilan ang babayaran. Yeah. Ngayon, kung ilang minuto yan, o kaya minsan, pag nababalikan ng ilang araw, dapat alam nyo yan. Kasi fix po yan, pwede natin sila ireklamo. Gamitin nyo yung ano nyo. Yeah. Daw, maging courteous din kayo. Kausapin nyo, o ano po yung citizen charter nyo. Kayo naman sa gobyerno, kaya nagtatanong ang ating mga kababayan kasi di nila alam, karapatan nila yun. Correct. Kami tanungin nyo, sasabihin namin sa inyo, malupit pa. Bukod pa dyan, nananadya sila eh. Hindi nila i-urit ng maayos. Sa tagal mo dun sa transaction window, tapos kung ako nakaupo dyan ng matagal, regular ko na trabaho, alam ko na yung mga anticipated na pwedeng mangyari sa aking kliyente. Kaya doon pa lang i-explain ko sa kanya, tay, nay, o kaya, sir, ma'am, kung babalik ka doon, dapat ito munang gawin mo. Step by step, no? At saka, kung magka-problema ka doon, ganito. Doon pa lang, i-orient mo. Hindi yung tahimik ka lang, dito lang. Imposible, hindi mo alam. Yeah. Calculated yan na magkakapare-parehas, halos magkapare-parehas yung mga transaction nila. Inananadya kayo eh. Part ng nasa gobyerno kawani ng pamahalaan ang i-orient mo ng maayos ang inyong kliyente. Di ba? Yeah. At saka, sinabi ko lang naman na magbayad siya, ito lang kunin niya. Dapat i-instruct mo yan. Pupunta ka doon, dito ka pupunta, ito ang kailangan mo doon. Kung sakaling hindi mo makuha yun, dito pala yun sa kabila. Ganon dapat ang orientation. Correct. Personally, na-experience natin. Maraming beses. Marami. Pero mali yan eh. Pwede nating silang kasuhan. Kasuhan nyo. Di ba? Yung mga EPAL yung nasa ano eh. Kaya nga tuloy na sa government, pag government, pangit ang serbisyo eh. Kaya tuloy kami, naging, pasensya na di tayo nagbubuhat ng bangko naging ISO accredited tayo. Yeah. Kasi nakakatulong talaga ang ISO accreditation. In order to improve diba? our services, boss. So nag-improve ang services, talagang nataranta ang mga staff namin. Talagang gumastos din tayo ng more than 1 million. Pero it helps. Kasi ayaw natin na yung gobyerno, ng opisina, ng pamahalaan ay sila pa yung pangit ng serbisyo. Yeah. Diba?
Ano may dadagdag mo dyan sa ease of doing business? Ano lang, boss, kung makikita nyo, kasi boss, experience ko lang din to, boss. Sige. Walang nakapaskin na, na citizen charter, pero makikita nila doon, boss, sa mga ano yan, boss, yung parang television, yung parang sa atin kagaya ngayon, na wala na tayong doon, pero nakalatag doon. Advertisement. Advertisement. Sa TV advisory. Advisory. Ilang minuto, kung sino yung responsible person. Yes. So, kailangan yan kasi unang-una, ang ano ko lang dito na kailangan malaman natin. Yes. Ang specific na in charge. No? Yung in charge talaga. Kasi unang-una, siya yung magbibigay sa'yo ng parang magpapaintindi sa atin. Kasi one time, boss, na pagsabihan mo nan kami dyan eh. Hindi ko yan malimutan. Yes. Kailangan kung cater tayo ng kliyente, kahit anong pangit ng araw mo, kailangan kang ngumiti. Yes. Diba? Kailangan kang ngumiti. Hindi mo ipapakita sa kanila na ikaw ay ganyan na pagkatao. Kasi it's all about yung dinadala kasi natin, yung customer service. Yung facility. Pangit yung Hindi naman yung nakakilala sa iyo, boss. Kundi, ang nakatatak yun, pangit naman yung example lang to. Yung serbisyo ng DAT-RC. Kasi pagtanong ko lang, nakasibangot na, which is, talaga yan. Yung mga, ma'am, mayong hapon, unsay atong ikatabang, ma'am, unsay among ikakuan ma'am, ni buhaton. Boss, kahit man sabihin natin na siya, kailangan i-approach mo ng ma'am talaga. Parang respeto din. Number 1 talaga yan. Ma'am, sir. Yun ang pinakaano din natin yan. Kasi unang-una, doon mo makikita, boss, ang kliyente, kung bigyan mo ng respeto, boss, kahit ganun siya kasungit, boss, pero sa pag-approach mo, talagang ma'am, unsa pa may ako, totoo yan, boss. Pero yung pag-approach mo na, parang, sa Bisaya, yung bagsake, talagang mag-retaliate yan. Babalik to, gusto ko lang magtanong, pero nakasabi ka na hindi maganda. Kabaliktaran, yung, halimbawa, ang masungit, yung nasa window na yon, di ba? Yung, experience ko yan. Yun nga, yung parang sa bubble gang na maasim ang mukha. Ang nakapagod. Maasim ang mukha, di ba? Boss, may yan. Pero ngayon, boss, pinagbawalan ka pang kumuha ng sobre. Pero ngayon, boss, parang may nakasabi sa kanya. Nagbago na ba yun? Oo. Kasi binroadcast natin dito ang gunggong na yun eh. Pero, sa land bank yun. Hindi, talaga. Pangit-pangit ang ugali. Ang ko naman doon na parang, ewan ko. Pero pati nga yung inuhulog ko sa alaw sa mga anak ko, tatanungin pa. Personal yan, ha? Hindi yung, bakit mo ihulog? Saan mo yan? Jesus, yung, tuloy ito, nasasabi ko tuloy. Pag nag-deposit ka, wala ka ng pakialam doon. Diba? Hindi mo naman trabaho na tuloy na remember ko yung mga tao dyan sa nakita kami last time, parang hindi naman siya, lang. Ito ay pinag-usapan natin, ease of doing business. Hindi mo pahirapan, kundi tulungan mo para mapadali. Yun ang purpose doon. Halimbawa, kaya nga tama-tama may ISO certification tayo, di ba? Naalala mo tuloy yung mukha nun. Kasi maasim ang mukha nun. Experience naman. Parang may suka yung mukha. Hindi naman ako nag-open yan. Sa tuloy yung... Totoo naman. Ito, sinabi ko may personal din. Ba't kailangan si doktor mag-uulog ng susulat pa kung saan galing yan? Ibig sabihin, sinong anak mo, ilan ang anak mo ba sa labas? Ano ba problema mo? Gunggong. Land bank ka lang. Kung anong i-deposit ko, wala ka nang pakialam doon. Labas ka na doon. Di ba? So, yun. No? Ease of doing business. Dito rin sa Kalupan. Ay, gusto kong itapik to. Matagal kong lang gustong... Actually, nabanggit ko to one time. Iwan ko, malala mo. Ito mga lupa natin. Ang magpatitulo. Napakabagal. Tax declaration. Correct. Isipin nyo, ikaw ay Pilipino. Mismo doon ka pa pinanganak, gusto mo ipapatitulo, o kaya bumili ka ng lupa, o kaya doon ka mismo sa lugar, pahirapan pa. Diba? Yeah. Pahirapan. Ito ang bago. Actually, hindi ko nababanggit to, no? Pero mas lalong nag-appear sa feeds ko. Alam ko na to
kay Recto. Pangalawang ano ko na to. Pangalawa kang broadcasting ko rito. Kay Recto, Finance Secretary. 6% yung capital gain tax. Gagawin niyang 10%. Grabe. Huwag niyong i-approve yan. Lalo yung mga kandidato ng senador, kayong mga sa senador, mga congressman, huwag niyong i-approve yan. Grabe naman. Nag-tax na nga yung lupa kasi may real tax eh. Yeah. Iba naman yung ano. Yung bumili ng lupa, magta-tax, kinuhaan din ng tax ng gobyerno. Tapos pagpapati itong lupa, itatax pa. Another. Tapos, pag namatay, yung magulang mo, na tinax na niya, dahil ikaw ang nagmana, kukuha ka pa ulit ng tax ng gobyerno. Ay, mali yan. Tapos ngayon, yung 6%, gagawin yung 10%. Naano ko, ating January yun or February. Basta, nakita ko yun sa TikTok eh. Buti nakita ko yun. Yun, nakakatulong din sa social media, yung mga ganyan. Si former Senator Recto, talagang gusto niyan taasan pa yung capital gain tax ng 6% up to 10%. Grabe naman kayo. Bibili mo yung sariling lupa mo. No? Tapos, ang mahal-mahal. Buti itong tataas ng tax. Ito rin si Recto yung nagpataas ng mga VAT na yan eh. VAT. Isa siya. Ano ba yan? Huwag niyong pahirapan ang ating mga kababayan. Yung lalong mahirap, lalong naghihirap. Lubog talaga. Lubog talaga. No. Sarili mong lupa yun, hindi mo mabili-bili. Hindi mo makuha-kuha, pati tulo. Kasi, kung malaki ang lupa mo, nagbabayad ka ng ano. Kaya minsan, ang madalas, ayaw magpatitulo. Gusto niya, tax declaration na lang. Kasi dito sa atin sa probinsya, ang ating mga kababayan, mga probinsyano, ay talaga may mga lupain yan, malalawak yan. Di ba? Correct. Tapos, ikaw naman, bibili. So, yan ang mga dapat nating gwardiyahan sa legislative na huwag mahihis sa batas yan. Ngayon na nga sa kasalukuyan, naghihirap eh. Parang wala tayong karapatan bumili kasi lalong pinapamahal. No? Yung pag-transfer lang din, boss, iba na-experience mo. Grabe. Parang gusto lang nila bumili ang mga mayayaman. Yan ang ibig sabihin yan eh. Ang pwede lang magkaroon ng lehitimo na lupa ay yung mga mayayaman na may kaya. Tapos yung mga mahihirap na doon, simulan yung apo sa tuhod, ay nandun sila. Ngayon, anong klaseng demokrasya ito? Ito ba ang 1987 Constitution? Amin kayo ng amin na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Diba? Sambayanang Pilipino. Dapat abolish na yung mga, di ba? Ano talaga? Yan. In fairness naman, dito sa syntax, tama yan. Kaya nga lumaki ang budget ng Department of Health eh. Kasi nga, nagbibisyo kayo eh. Ng sigarilyo. Alak. O kaya alak. Di yung tax no na malaki, doon mapupunta sa sa DOH. Kaya natin yung universal healthcare eh. Kasi may syntax tayo. Ito namang syntax, talagang para mapigilan itong mga nagbibisyo, no? Ng sigarilyo, alak, ay tinaasan. Tama yan. Yung mga ganyang pulisiya. Di ba? So, doon tayo pupunta. Ang hirap pag-isipin na pag nilay-nilayin na parang ang may karapatan lang bumili ako nga na middle class eh. Hindi ko na pwedeng sabihin higher class tayo, certain. Pwedeng upper middle class, no? Bumili ka ng lupa. Tapos ang tax, kalaki-laki. Sabi ko, ano to? Parang more than kalahati pa sa binili kong lupa. Diba? Gasto. Tapos ang dami-daming ang gusto kong, tapos pinapahirapan pa nila yung transaction. Dyan sa BIR, Registry of Deeds, ease of doing business yan eh. Kung hindi ka magbabayad ng fixer, lalo kang tatagal. Katotohanan yan. Isang taon na yata yung binili kong lupa na ang tagal-tagal. No? Ano ba yan? No? Ang gusto ko na ako na eh.
Oh. Hindi. Ako na mag-asikaso para kasuhan na itong mga to. Ease of doing business. Yeah, nakarating sa kanila, boss. Nakarating yan. Oo. Kasi sinabi mo sa kanila. Kailan lang na, well anyway, nawala na sa kanila, sa Registry of Deeds na naman. Mawag ganyan, kung tayo ay nasa gobyerno rin, ay kayang-kaya, mas lalo yung mga ating mga dukha na kababayan, no? Kawawa. Kawawa talaga. Mismo nga tayo, nakaka-experience eh. Di ba? Correct. Tapos sila pa. Kawawa talaga ang ating mga kababayan. And ease of doing business. Yan ngayon ang dapat nating kaya siguro nag-declare tayo ng month of May. Di ba? So, ano pang mga experience mo dyan na dapat i-improve natin itong ease of doing business sa ating mga agency? Ano lang, boss, yung requirements talaga yung pinaka-importante. Na-experience ko din yan, boss, last time, yung natandaan mo na, nakuha ako ng diversion. Sa lupa, yung malapit sa diversion. So, yun, pahirapan. Kasi, totoo talaga yan. Kung sinong makaupo, iba ng requirements. Pag iba na naman yung requirements, pabalik-balik. Yan ang ilagay sa citizen charter. Ang nilarason nyo, iba na, hindi ako yun eh. Oy, mga style nyo, mga bulok. Pag ako siguro mag-asikaso, i-video ko pa yan. Subukan na mga staff ko ganyan yung gawin sa inyo. Wala lang. Tanggalin natin sa trabaho. Hindi pwede. Tulungan. Actually, boss, ano ko lang to, boss. Kumbaga, is opportunity to na, although mayroon naman tayong crafted naman talaga. Crafted naman. Aside sa, boss, yung sa admission. Yes. Sa admission. So, palagi ko yan sinasabi sa mga health program officer na kung magtanggap tayo ng pasyente, hindi naman yan, boss, hindi naman natin yun talaga maiwasan na may deferred na hindi sa atin. Hindi lang ganun, boss, yung pinapaintindi natin sa kanila. Uy, ganito. Kasi, boss, one time, during na pinapadala mo kami doon sa DDB. Yes. Ang pinaka talaga ni Dr. Panopio sa na-remind ko yan palagi na bakit pumunta yung mga tao sa inyo? Kasi hindi nila alam. Tayo na knowledgeable, hindi lang tayo pwede magsabi na hindi yan siya pwede. Kasi boss, may nangyari talaga yan sa mga rehab facility. Yes. We accept the fact. Pero ang nakagandahan doon, hindi ka lang magsabi na hindi namin kaya. Papaintindi mo. Papaintindi mo, ma'am, ang choices naman is nasa sa inyo. Dito, ma'am, sa facility namin, ganito yung Kung meron kayong gustong talaga, what if pwede namin kayong i-refer? Yes. Boss, namin yan. Doc Manny Panopio, ang aming presidente hindi sa Philippine College of Addiction Medicine. Hindi ko yung pinagyayabang. Yes. In-experience natin yan, boss. One time. Kasi gusto ng mga anak niya, boss eh. Gusto, sabi ko, ma'am, although si Sir Pipo, alam niya to, kasi siya nag-refer sa akin. Sabi niya, hindi yan pwede, sir, na basta lang tayo, kumbaga mag-hands off. Kundi, ikaw naman nagturo sa amin, kung anong pinakamagandang gawin mo sa pasyente, kausapin nyo, i-refer. Hindi ko yan malimutan, boss, yung mo. Kailangan iparating natin sa kanila, kumbaga tayo yung bridge, boss ba? Yes. Natatawid sila sa isang lugar na walang bridge o walang sa Bisaya yan, Latayan, tayo ang doon. Yes. Na ito, kung pwede, ma'am, kayo ang tatawag, may number kayo. Para walang masabi na tayo ang mag-jack up. Something ganun, boss. Ginawa nila, boss. So, doon kami na din na yun dapat sana gawin sa ibang facility na kung hindi nyo kaya, pwede nyo i-refer, something ganun. Kasi may referral system naman tayo, boss. Ikaw pa naman nagsabi. Magaling yan si Doc Manny. Aming president sa Philippine College of Addiction Medicine. Doon ko nakuha, boss. Sabi nga niya, hindi, walang puwang sa ganyan natin dito. Kasi alam naman natin, marami ang problema sa addiction, maraming tao ang nangangailangan ng tulong. Kaya nga pumunta sila sa atin kasi hindi nila alam kung anong gawin. Tama, boss. Sabi ko, tingnan mo, may nagko-complain sa amin pero ina-address sa akin. Baka nanonood niya, sabi ko, manood ka. Nakailang letter yun. Tapos, banda ko na sabi ko, papuntahin mo nyo na rito. Inayaan ko muna yung mga staff ko, nag-reply. Tapos kahapon, pumunta na. Kahapon, kanina. Kinausap natin na ayos.
binigyan natin ng oras. Yun, nagko-complain yun ha. Much more yung hindi nagko-complain, dumating lang kasi nag-opisina sa'yo. Kailangan niya ng serbisyo mo. Yeah. LTO, ano pa mga offices, BIR, sa DAR, mga opisina ba? Yan. Yung mga LGU pala, kayong mga nasa LGU. Hindi porke, di ba? May mga citizen charter kayo dyan. Yeah, susundin sana. Nasa LGU, maraming sa mga city hall, sa municipal hall, meron talagang mga ano dyan, mga opisina dyan. Dapat na kayo talaga ang active dyan at saka proactive pala. Mayroon kayong ease of doing business. Yeah. Kasi sila yung nasa nasa grassroots Di ba? Yung mga LGU, munisipyo, at saka lungsod. Dito naman sa mga line of agency, in fairness, ang NBI, dito sa Patinay, napakabilis. Ang NBI. Systematize. Minsan, itong mga agency, ayaw nila maging digital. Kasi mawawalan sila ng kita niyan. Yeah. Kasi hindi makakapasok yung fixer niyan. Yeah. Yung mga iba. Ang NBI, saludo ako sa kanila. Napakabilis. Iano ko lang din to, boss. Kasi every year naman tayo. Kasi sa natin, sa requirements sa HR. Ano ako, boss? Testigo ako niyan. Kasi during that time kami, mga kasama namin doon, talagang nag-instack sa amin, sir, doon ka sa window tray. Pagkatapos ng picture, sir, kasi wala naman tayong doon, boss. Sabi ko, sir, paano gawin to? Sir, hintayin mo yung number mo, then punta ka sa window tray, picturean ka, sir. Tapos, pagkatapos, boss, sabi niya, sir, taga saan kayo? Sabi ko, taga Department of Health kami, sir. Sir, may number ba kayo? If in case, sir, kung may dumating na yung nyo, alam ko naman, sir, na medyo busy kayo, try to, yung mga number nyo, tatawagan. Ganun, boss ba? Maghanap ng paraan paano mapaabot ang serbisyo sa kapwa mo, trabahante. Yung matanong ko, about LTO. Sa LTO, boss, in fairness, ang LTO, mabilis nito ang LTO. And pagpasok mo lang, boss, magsasalubong sa'yo, sir, anong mo? Renewal? Ganito. Sir, ito. Sir, upo ka lang muna. May number tayo. Ikaw mismo, boss, na hindi mo alam, hindi ka ma-hesitate ba? Yung, alam mo naman, hindi mo maganda. No. Tapos, number sila, boss. Pagdating niya doon, boss, dyan naman ako palagi kumukuha, boss, mag-explain sa'yo, sir, anong gusto mo? Ganito. Hintayin mo muna, sir. Within 15 minutes, lalabas yung card. Napaisip tuloy ako. Kasi LTO is DOTR. Kailan lang, mga few days, 2 days ago, may na-aksidente sa Luzon, yung SCTEX. Yeah. No? Ngayon, iwan ko kung totoo yata yun kasi hindi ko napanood yung headline ni Secretary Vince Ison. Actually, kaibigan natin yung Timili. Nung COVID pandemic, siya yung ating COVID Cesar. Nung previous administration, mahilig mag-marathon yun. No? So, kasama din natin yan sa federalism. Okay. Bata pa yan, si Secretary. May eyeglass yun. Matalino yan. Well, anyway, maganda. Active siya. Alam mo ang nangyari doon sa aksidente? Sabi niya, magka-craft siya ng policy na magkakaroon ng every 3 months ay drug testing sa mga drivers. Kasi, ito, naniniwala ka ba? Na sa isang bus company ay walang nagsasyabu doon na driver. Marami, boss. Maraming kahit dito sa probinsya. Marami yan. Ano ba kayo? Marami. Bumabalik na. Kasi nga, hindi natakot ang kasi inisip nila ay walang tukang itong mga kababayan natin. So, yun, daming namatay. Na aksidente. Nakita ko yun. Nakita mo yun, di ba? Pag mga ganyan, boss, actually, hindi ako tumitingin. So, drug testing. Ganyan talagang solusyon dyan. Tapos yung mga driver's license nila, suspended or even terminated na yan. Kung ganyan, na mag-drug positive. Hindi kasi yung nangyari, pag registration lang. Di ba? Dapat, within, kung 1 year yan, renewal, hindi mo madadrug test. Diba? So, kailangan, no? Kasi mga driver, buti kung siya lang ang maaksidente, may bubungguhin siya na
Kawawa talaga yung ano, nandun sa yung maganda yan, ha? maliliit na sasakyan. Magandang pulis yan. I-continue yan, Secretary Vince, no? Na yung drug test na yan, no? Na every 3 months. O kaya ito ang bigyan kita ng strongly recommendation or suggestion. Huwag mo sabihin 3 months, random mo. Kasi pag 3 months yan, nakaprepare. mag-prepare na yan. O kami po, ang trabaho namin ay sa Drug Rehabilitation Center. Wag, yung 3 months na yan. O tulungan kita mag-craft ng pulisiya mo. No? Random. Ibig sabihin ng random, pabigla. O halimbawa, sa loob ng 6 months, mag-conduct tayo doon ng 3 beses. Pero magkakahiwalay at saka hindi nila alam. Di ba? Yeah. Randomly po. Para mahuli yan. Hindi naka-schedule. Hindi naka-schedule yan. Madali lang yung lusutan. Kung every 3 months yan, pag malapit na yung ano yan. Surprise talaga. Surprise drug test. Magdi-detox yan. Detox, boss. Yan. Sana marinig nyo po. Sayang yung yung magandang intensyon ng policy. No? So, alam mo, 3 months. Randomly, hindi sasabihin, naka-schedule doon. Pwede nga after a month eh. Pwede nga after 2 months eh. So, lalagyan ng strategic yan. Diba? Yeah. Sa mga may driver's license, ano yan? Tawag rito, bukod sa random, mayroon talagang, kung halimbawa, may nag-report sa kanya. Na concerned citizen. Doon. Yun ang pagkakataon. Hindi na random yun. Kasi may information na gumagamit ito. Pag na-drug test natin yung driver na yan, hindi pa dumating yung ko. May information. Kung nag-negative, itong nagbigay sa'yo ng information ay chismoso. Pero it's alright. Chismoso. Kahit mag-negative yan. At least, may iwasan din yung boss, yung mga ganyan na trahedya ba? Kasi kawawa talaga. Kawawa talaga yun. Di ba? Sakit-sakit, masakit tingnan ba? Yes. Shout out po sa husband ko, si Joey. Sir, nasa magandang work na po siya ngayon. Thank you po sa inyo, sir. Magandang gabi sa inyo. Sa lahat ng nakasubaybay. So, sige, naka-Japanese siya. Siguro na-rehab natin ang kanyang asawa, husband niya ngayon ay na-recover na. Ayan, yan ang tinatawag nating natulungan natin. Ayan. Magandang gabi, Doc, Prince. Shout out from Butuan City. Ako po si Mama Yuga. Ito yung Mama Yuga, So, ayan, no? So, may natulungan tayo. Marami naman. So, bago tayo magtapos, kasi marami pa tayong pag-usapan sa ease of doing business, no? Yeah. Kasi next week, on Monday, election na eh. Yeah. So, Sir Timil, baka mayroon kang message dyan, mensahe, or mga patnubay ka dyan na related sa darating na halalan? Naano mo to boss sa kahapon sa atin, no? So, it's your own choice naman. Pero may preference po tayo kung sino yung pipiliin natin. Unang-una boss, sa'yo ko to na, yung malapit sa Diyos, no? Religyoso. At the same time, boss, mamarapatin ko yung educational attainment, no? Kailangan marunong. Hindi lang something like that na famous siya sa television, but yung intention talaga niya tumulong sa tao. So, although my mother's was public servant, so isa lang yung hiniling ko sa kanya, boss, kasi actually pinapatakbo siya ngayon eh. Pero hindi tumakbo. Ako na mismo, boss. Kami na ni Alex nagsabi ko, ka na, enjoy mo yung dyan ka lang, kasi kahit nandyan ka, tumutulong ka naman. Ang sa akin, boss, hindi na siya mag-isip ng iba. Sa akin, enjoy mo yung life mo. Yes. Kasi, ko naman talaga yung mama ko, talagang public servant. Siya palagi sa, kailangan maraming matulungan. Yun ang pinaka-term niya, boss, no? Alam mo na, naano mo naman din yung sa amin sa lugar namin. So, okay lang.
ano ko lang din, boss, na pipilit din tayo, kailangan yung, ano talaga, yung malapit sa Diyos, no? Really, yung ano, God-fearing ba, na ano, yung pinaka-ano ko talaga, boss, yung educational attainment. Yes. Kasi pag may educational attainment, ano talaga siya mag-decide. Alam niya alam niya yung ginagawa niya. Unlike naman na, kung ano siya, hindi ganyan ka-sharp yung ano niya. Yun lang, boss. Baka gusto mo yung jacket lang. Hindi ko lang inano kasi alam naman natin. Yung jacket lang. Yun Walang plataforma yun. Patay tayo dyan. Mahirap na. Wala nga siyang plataforma. Paano niya resolbahin yung kahirapan sa Hindi naman tayo. Pero yan, sa national level, dapat pumili kayo ng tamang senador. Yan. No, alam nyo, ito, maganda itong ni Vico Soto eh. Yan, bago naman. Sabi nyo, bagong Pilipinas. So, dito naman tayo sa bago. Sa senatorial ball, lagyan nyo ng bago. Diba? Sana may doktor, no? Walang doktor kasi kaya pag tumakbo si Ted Herbosa, ako lang campaign, niya, strategist niya. No? So, dapat, ay bago. Paulit-ulit tayo. Mga aristokrat ang mga nandyan eh. Yeah. Wala namang alam sa batas yan. Baka hindi lang maintindihan yung sinabi natin rito ng capital gain tax. No? Yung marunong. No? Yeah. May puso, makamasa, may alam, qualified alam niya ang nasa gobyerno, alam niya ang pasikot-sikot, diba? At saka sa tamang edad. Diba? Yan yung hindi ko na tamang edad. Dito naman sa provincial level natin, down to the municipal level, down to the pumili tayo ng tama. Ito ang mensahe ko sa inyo. Naway ang ating halalan ay magkaroon ng malinis, mapayapa, maayos, walang dayaan. Ito namang mga nagbibigayan na to, mga tawag ko dyan stapler eh. Ini-stapler nila yung pera eh, no? Kayo mga kababayan, pag-isip-isip kayo. Merong 5-in-1 pa nga eh. Ginawa sobra pa sa kape. Siyempre, yung governor, vice governor, mayor, ano pa. Akala ko anong in-1 pala yung Yan po ay sinyalis na bulok ang isang bayan. Kasi mismo ang mga tao doon ay hinayaan na lang na maging bulok ang lugar nila. Yung 5-in-1 or 3-in-1, ano ba yan? Mas, kung mayroon kang iboboto doon na isa na gusto mo, mapipilitang nga iboto yung lahat yun. Dahil lang tumanggap ka sa 5-in-1 na yan or 3-in-1. Grabe, no? Ang strategy ng mga politician natin. No? Patay tayo dyan. Wala ka ng karapatan yan. Yan. So, pag tumanggap kayo niyan, i-divide mo for 3 years, every day, yung kwenta ko kung ang mayor mo ay 3,000, may mga bigayan dyan, 3,000. 2 piso 50 sentimo kada araw ng 3 taon ka binayaran noon. Grabe. So, 2 piso 50 sentimo. Every day yon hanggang 3 years. No? Bago mag-eleksyon. Ganon ba ang may dignidad? Ganon ba ang tinatawag na may makabayan? Lalong-lalo na ganon ba ang makadiyos? Yung perang ilang libo lang yan, 1-2 araw, ubus na. Kaya pumili kayo. Karapatan nyo yan. At hindi lang karapatan yan, kapangyarihan nyo yan. Ang maghalal sa panahon ng halalan. Okay? So, naway magkaroon tayo ng maayos, mapayapa, malinis na halalan, lalo na dyan sa aking pinanggalingan, sa barn, naway walang dugong dumanas dyan. Itong mga campaign period pa, may mga nangyari na. Mas lalo ngayon, na election, yan ay isang lang yan. Iwan ko ba, bakit pinag-aawayan yan? Na pati buhay ay
isusugal, no? Kasi may pera eh. Yun eh, no? So, wag. Pagkatapos ng eleksyon, part yan ng ating demokrasya, magkakamayan na yan, tapos ng eleksyon, kung sinong manalo, ay dapat tanggapin. Pero kung may dayaan yan, yun din ang hindi natin makontrol. Yeah. Doon na papasok yung mga ano talaga, boss. Di ko na makontrol yan para sa akin, sa atin, di natin makontrol kung anong dapat imungkahin natin dyan. Ang kumilik ba ang sisihin? No? Kasi usually, kumilik talaga. Yeah. Kumilik talaga. Minsan, itong mga kumilik ban, tuloy, kaya marami na didisgrasya. Imbis na may sarili kang baril, di mo madala rin eh. Kasi sunod-sunod na eh. So, yung mga gun owner, buti na lang yung mga mayroong exemption sa gun ban na may nakuha sa Comelec. So, sana walang kawawa ang ating sambayan ng Pilipino kung parati tayong nahayaan magpabayad, magpasuhol, kadahalalan. Kasi magtitis naman tayo sa 3 taon at sila ang mga nanuhol ay babawi ulit, magnanakaw tuloy ng kaban ng bayan kasi nawalan sila nung kampanya, nawalan sila nung araw ng eleksyon, nawalan sila nung canvas. Kaya dudubli nila yon. Pag sila'y nakaupo sa darating na susunod na eleksyon, dapat doble ang kita nila. Kasi babawi nila yung nagastos nila plus kailangan mag-gain nila yung gagastusin nila sa next election. Muli, sa susunod na ating panayam, sa susunod na linggo, magkita-kita po ulit tayo, mga kaigsunan, mga kababayan. Ako po si Dr. Milhamid Prince Tumawis. Cesar Mark Anthony Asarcon po. Kalinaw o Kaimso. Maraming salamat. Broadcasting live from Governor D.O. Plaza, Government Center, Kapinay Prosperidad, Agusan del Sur.